ng mga isyung halo-halo na, isyung sosyal, isyung politikal. Alright. Si Teacher Ruby Bernardo nasa linya natin. Teacher Ruby, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po sa inyo, sa mga taga-subaybay po ng inyong programa at syempre po sa mga teachers din po na nakikinig ngayon. Opo, sa mga teachers natin na nakikinig, mahalaga po itong usapin na ito dahil umaabot na ho ang mga ulat na meron hong ang teachers pag naglalabas ho ng kanila hong mga personal na pahayag ay medyo nag-over the, ang tawag doon, medyo lumalabis na daw ho. Ano bang obserbasyon dito? Lalo na yung mga teacher na medyo masyado hong mainit sa mga usaping politikal, usaping sosyal, usaping pambansa, Teacher Ruby. Well, kami naman po sa bahagi po ng Alliance of Concerned Teachers, di din naman po namin kinukonsinte no kung minsan talagang lumalampas na no sa linya ng professionalism yung ating Opo. mga kabaro no. Nakikiusap din kami dun sa ating mga teachers na talagang hinay-hinay din sa pagpo-post sa social media kasi nga talagang meron kaming kumbaga code of ethics din no na Mm. sinusunod kaya matindi rin po yung aming pagpapaalala. Kaya lang po ang isa rin po no sa ayaw natin ay yung masagka rin siyempre yung karapatan din na mag-express, magpahayag ng opinion ng ating mga teachers knowing na ano din yung mga teachers very influential kaya dapat Mm. din ay gamitin din ito sa tamang paraan. Opo, kasi ang mga teachers ho natin, alam mo natin, ever since naman may mga teachers ho naman talaga tayo, hindi lang ho tinuturo ang mga subject matters, pero tinuturo rin po yung mga usaping may kinalaman sa nangyayari sa ating kapaligiran. Pagdating ho Mm. sa issue ng politika, issue ho ng mga social issues, kahirapan, minsan iniuugnay ho yan, syempre, sa takbo o paano nagpapatakbo ang pamahalaan. Sa code of Mm. ethics po ng isang ng mga guro, hanggang saan pwede ho magkomento? Hanggat aabot ba hanggang minsan yung nabanggit nyo nga kanina medyo personalan na yung mga ganon? Opo, Sir Weng, salamat po kasi nabigyan po kami ng pagkakataon para explain din po ito. Mm. Kasi ang sinasabi po dun sa Code of Ethics, yung non-partisan politics na nakalagay dun sa isang provision dito, hindi po sinasabi dito na bawal tumindig sa mga specific na issue ng mamamayan. Ang Mm. sinasabi po dun sa non-partisan politics no ay yung hindi tayo kumikilong sa kahit sino mang politiko no, halimbawa kung sino mang kandidato, ginagamit yung aming posisyon para ikampanya sila no, especially during the time of election. Mm. Pero kapag sinabi po natin na non-partisan, hindi po kasama dito yung pagbibigay ng guro ng kanyang komento Mm. hinggil dun sa mga napapanahong issue kasi in fact yan ay karapatan niya bilang mamamayan din siya. At yung teacher nga, dahil nga nagtuturo siya ng kagandaang asal, sinasabuhay namin kahit nga yung DepEd mission and vision, nakalagay din po doon yung aming, at yung mga sinusumpaan naming tungkulin bilang kawani ng pamahalaan ay naroroon yung aming gampanin din para magpaliwanag no nung mga posisyon kung may mali dapat ay ipaliwanag din namin sa aming mga estudyante, Mm. sa aming mga nakakausap na magulang na ito ay mali at dapat na itama bilang mga guro. Opo. Pero yung punto ho na kunyari meron hong particular na tao tapos ang magla-live sila o magpo-post sa social media at sasabihin na parang binabantaan na Ah. ang a certain person, yung mga ganon, or a certain figure, o political figure, o public figure man ho. Mm. Naku, ano na po talaga 'yan kasi may pagbabanta na 'no. Mm. Hindi na po talaga 'yan sakop 'no nung kanyang right to express and opinion kasi tingin natin yung anumang forma ng pagbabanta ay Mm. talagang masama 'no Mm. sa mata ng batas 'no at hindi dapat na ginagawa ng kahit sino, mapa-teacher ka man o hindi, o Mm. mataas na opisyal. Kaya din sinasabi nga rin namin 'no, Sir Weng, dapat nga talaga yung sa ating mga teachers maging mapagmatsyag din at saka maging maingat 'no Mm. doon Mm. sa ating mga ilalabas na mga content sa Facebook man 'yan or kahit yung mga sasabihin natin sa ating mga estudyante lalo na kasi ano talaga sinasabi natin role model nga tayo kaya Mm. dapat Mm. talaga ay maingat din po. Maaari bang ihiwala yan, Teacher Ruby? Kunyari, gagawin niyo ho yan at sasabihin niya, ito ay personal na opinion, hindi bilang teacher, pero bilang Pilipino. Pwede ba yun na, pero andun pa rin ho yung punto na meron kang nilalait, na kapwa, or politiko, ganon. Pwede ba yung iwalay Mm. o
kahit ganon hindi dapat ginagawa? Kasi ang by definition ng teacher, talagang teacher ka ba in your profession kahit na nasa labas ka ng eskuwela, 'di ba? Mm, mm. Ang maganda nga niyan actually sa mga komunidad, 'pag teacher ka mataas yung pagtingin sa'yo, 'di Mm. ba? Ano 'yan, tagapayo 'yan lagi dun sa mga communities. Ah, Hindi po puwede, tama Mm. po kayo doon. Pero tingin ko kahit sino naman po talagang tao dapat talaga may tindig, 'no, sa Mm. mga issue. Kasi Mm. 'pag sinabi mo kasing neutrality, 'pag Mm. kahit sa teacher 'no, hindi wala talagang neutral, tumitindig ka kung sino yung mas naaapi dapat, 'di ba? Mm. Dapat Mm. gano'n 'no, yung mas oppressed kaysa doon sa nang-o-oppress. At bilang teacher, importante rin yung tindig niya, yung sinasabi niya kasi yung pag-mold ng public opinion, malaki yung magagawa niya to hold accountable. Halimbawa, kung sino man yung nagnakaw ng pera ng taong bayan, 'no? Halimbawa, very critical po kasi yung Alliance of Concerned Teachers pagdating po sa usapin ng korapsyon, 'no? Mm. Halimbawa po, by practice, ako bilang spokesperson ng ACT-CIAN Mm. talaga, critical po tayo diyan sa usapin ng korapsyon, 'no? At hindi ko maaalis yung pagiging teacher ko rin Mm. 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 at pagiging chairperson ng ACT, 'no? So, tingin ko po, Sir Weng, kailangan din talaga mag-ingat, pero at the same time ay wag din namang sagkaan yung karapatan din ng teacher. Oo. Ngayon kung sakasakaling sila ho'y na na-identify o may ginawa ho kayong pagbabanta, ah, kunyari sila ho'y sa ano sila kukuha ng tulong? Kunyari yan ho'y nagkamali ho sila at tapos yung party na na-offend dahil sa ginawa nila, either yan humay na civilian or either yan po ay isang opisyal. On their own ba ho yun o meron nung pwedeng tulungan sila at, kung mag-issue man sila ng public apology, enough na ho ba yun? Alam niyo po, Sir Weng, kahit saan na instances ata ang teacher talagang kapos yung tulong sa mga usapin ng legal, eh. Mm. Kahit na tama yung teacher, hindi rin po talaga accessible yung mga legal services natin kahit sa gobyerno. Kaya rin ngayon nga po kakagaling ko po dito sa isang hearing, yung hearing ng isang batas, yung Mm. Teachers Protection Act. Isa yun sa ginigiit natin kasi para merong access yung ating mga teachers na makasuhan doon sa mga legal support from our government. Kasi Mm. hindi naman kami pupuwedeng pumunta sa PAW Mm. kasi nga hindi naman daw kami marginalized, Opo. 'no, Oo. as they mentioned, ganyan, 'no. So, isa 'yun. Pero 'pag ganito po na mga instances, talagang sarili po ng guro ang magtatanggol. Kaya rin Oo. importante na may mga organisasyon katulad po namin nag-u-unionized para din tumulong dun sa mga teachers natin na naagrabyado. Meron ho ba yang parang may mga warning ba? Kunyari at one time ay yun, naglabas siya ng kanyang opinion tapos may binantaan. May warning ba yan sa eskwelahan o pag naulit po ito baka ikaw yung maka-face na ng baka matanggal ka pa sa serbisyo? Yung isa po ngayon, dahil nga bahagi yan ng Code of Ethics, yung pagtatanggal ng lisensya, meron talaga siyang mga number of offenses, 'no. Kapagka sumobra ka na sa 3, mapupunta na talaga doon sa mga pagkakataon kung saan binabawian ng lisensya o kaya naman depende kung admin case o may magsampa sa'yo ng kaso, motu proprio, ganyan, 'no. Pero sa atin, tingin ko talaga yung sitwasyon po kasi ng teacher ngayon na marami sa mga teachers natin, grabe yung trabaho sa eskuwela, kapos Mm. yung sahod, Mm. tapos, alam niyo yun, grabe yung pang-araw-araw na buhay niya, yung sakripisyo niya, eh. Kaya hindi din talaga dapat pigilan din na ipaliwanag yung kanyang kalagayan Mm. para mapaunawa din sa mamamayan na yung mga teachers natin ay kailangan din ng suporta mula dun sa ating pamahalaan. Kaya din yun yung ating tinitimbang dito, 'no. Though sabi nga natin, nagpapaalala din tayo doon sa ating mga kapwa guro na kailangan ding talagang, ayusin yung pamamaraan at 'wag talaga umabot sa pagbabanta. Oo, okay. At least yung nabanggit yun, non-partisan ha. Pairalin yan. Although nakikita natin sa nagdaang mga panahon, ayan naman ay talagang pinapaalala rin na kung may mga aktibidad, 'di ba? Panahon ng eleksyon pinagbabawalan na o yung mga teachers hindi kayo dapat na may sinusuportahan. Ganun ba 'yon?
Yes, Sir Weng, opo. Yan po yung pagiging non-partisan po. Ibig sabihin po niyan ay yung pagpanig natin sa sino mang politiko, pangangampanya, pero hindi ibig sabihin yung pagpanig sa mga issue at mga concern ng mamamayan. No? Hindi, Oo, magkaiba po yun okey. sa non-partisan na sinasabi natin dito sa Code of Ethics. Okey, basta ang mahalaga siguro ay basta tutok lang ako kayo sa issue, Yes dun lang po. 'wag lang pumunta ng personalan na, na meron ng Mm. pagbabanta, meron ng, paninirang puri na ginagawa gaya Mm. nung nakarang linggo merong isang, mambabatas na siya naman ay na-drawingan, pero sa pag-drawing, medyo tumama naman na hindi tama yung panlalait dahil tinamaan ay ang komunidad ng mga PWDs kung baka pamilyar kayo dun, 'di Opo. ba? Yes, Mm, opo, opo. Hindi po dapat gano'n 'no. Ano mm. naman na 'yun, hindi na po 'yun tama 'no, yung gano'ng Oo. pamamaraan ng ekspresyon 'no. At, sa atin din, bilang teacher importante rin talaga na ituro rin 'yan dun sa ating mga estudyante at sa kapwa-guro rin. Okay. Ngayon, mapunta lang ho ako doon ho sa active attack incident drill or safety drill sa mga eskwelahan. Ito po Hmm. ay na-hold muna o na-cancel, naka-schedule ho ito bukas. Ano bang Yes pananaw po. niyo ho dito? Meron ho ba kayong reaksyon kung ito ba ay dapat ituloy o gawin o ano bang dapat na maging approach dito sa mga eskwelahan at sa mga estudyante kung itong safety drill ay kailangan na gawin pero dapat maging sensitibo tayo. Naku, nung una pa nga pong ginawa 'yan 'no, nitong nakaraan ay talagang nag-react na po yung Alliance of Concerned Teachers kasi sinasabi rin po ng mga expert natin kahit yung mga naunang nag-conduct nung active shooting drill, Mm, ina-assess nila yung epekto nito dun sa mga bata. Psychologically, may epekto talaga 'yan dun sa mga bata natin lalo yung mga elementary 'no, mm, kasi hindi pa nade-develop sa kanila ano yung totoo sa hindi. 'Pag active shooting drill, may takot, may anxiety mm, na mararanasan yung ating mga estudyante. Kaya 'pag ginawa mo siya without precautionary measures, walang paghahanda at hindi talaga nakonsulta yung ating mga experts, lalo yung ating mga mental health expert, knowing yung ating mga eskuwela ay wala nga pong sapat na bilang niyan, talagang may epekto yan sa ating mga estudyante. Baka mas lalo pang lumala, mm, baka nga mas hindi pa makabuti kundi mas maging malala pa 'no, yung sitwasyon natin sa eskuwela. Kaya rin, nung nilabas ito nung DepEd, abruptly, parang umani rin po talaga ng reaksyon dun sa ating mga teachers kasi ang sinasabi namin, bakit po madalian, walang masyadong paghahanda at mm, saka, sa bahagi naming mga teachers, ito ba talaga ang dapat na solusyon dito? Sa tingin namin dapat yung rootedness, saan mm, ba nagmumula 'no, yung ganitong mga, school violence natin, mm. dapat yun ang inuugat ng DepEd. Ano yung nakita niyo hong, masamang epekto at sabi niyo nga, bakit madalian? Ano yung tingin niyo magiging epekto ito kunyari sa mga elementary? Yun nga po, sinasabi po ng mga expert natin na, yung brain ng bata hindi niya nare-recognize 'no, Mm, kung ito ay yung active shooting drill ay totoo na ba o hindi. Meron mm, talaga yung epekto dun sa kanyang utak 'no, ibig sabihin, makakaranas talaga siya ng anxiety, ng takot mm, o baka hindi niya makalimutan yung gano'ng experience niya during the drill na mag-create ng another trauma sa kanya 'no. Isa yun sa mga nakita natin na sa mga researches nung ating mga psychologist 'no. Ito rin yung sinasabi dun sa statement nung ating mga kasamahan din 'no na eksperto sa usapin ng mental health. Kaya, yun din yung nire-raise natin sa DepEd mm, kasi 'pag ganito po, nakikita natin nagre-reflect anong klase yung very reactive na solusyon 'no ng mm, DepEd sa halip na sabi nga natin dapat tinitignan yung lahat ng aspeto mm. dito kasi sistematiko yung problema, dapat organisado rin yung address dito. Mm, Nakita natin grabe ito na talaga yung oo. go-to solution ba, Na para bang nino-normalize na natin na ayun. merong, Oo. active shooter sa Mm, loob ng mga mm, paaralan. mm, Tapos ako pa Sir Weng, ang iniisip ko pa dito, yung eskuwelahan ba natin handa ba sa ganitong klase ng drill? Kasi, mm, kung titignan natin yung mga schools, I think hindi talaga siya gano'n ka-ready 'no. Actually, iba nga walang gate mm, 'no, mm, mm. hindi pa ayos ang mga bintana, et cetera. Kaya, hindi po talaga akma pa yung mga ganitong mga drill sa'tin. Para bang Kailangan pag-isipang oo, mabuti at opo. ikonsulta sa mga expert. Hindi ito parang earthquake drill lang na kailangan gawin. At Hindi po, lahat malayo applicable 'to po sa 'yan lahat 'no, kahit mga doon sa bata dapat ito'y earthquake and fire pinaghahandaan. drill natin. Opo, Mm. opo.
Kasi parang may takot na dala to, no? Kasi syempre parang ilalagay ang sarili mo sa panganib na eh. So, Opo. ano ang gagawin na isang bata, kahit na announce o unannounce ho ito, lalo na pag unannounce, di ba? Mm. Yung drill na ito, baka ho, yung nga, nabanggit yung nga kanina, baka magiging parte na instead na nag-aaral sila, now and again, baka mag-isip sila, uy, kailangan maging alerto tayo, baka anytime, meron na naman hong Mm. pumasok, di ba? Parang yung trauma, hindi mawawala. Yes. Lalong magka-trauma ang mas maraming estudyante pag ito'y ginagawa. Opo, at yan naman yung ayaw natin mangyari sa mga Mm. estudyante natin 'no. At siyempre yung pag-normalize nga nung ganitong mga klaseng mga Drill. experiences dun Oo. sa ating mga estudyante rin. Kaya ako talaga ano, sinubukan nating kausapin din 'no, yung isa sa mga opisyales ng DepEd Mm. nung nalaman nating may ganitong schedule na at Mm. pinaabot din natin yung ating concern. Medyo hindi lang kuwan, no, wala lang hong kung itutuloy daw ito baka first week ng September, kokontra rin O ho kayo doon o hindi? tingin po namin dapat po talaga ay pag-isipang mabuti ng Hindi mo DepEd na. 'no, yung Oo. pagtuloy dito. Importante yung makakonsulta po talaga ng mga experts natin Mm. para alam din po nila ano ang magiging, epekto nito dun sa ating mga estudyante. Kung ito ba talaga yung solusyon Solusyon, 'no? oo, Kasi kung oo. kami po yung tatanungin, dapat po hindi na active shooting drill yung gawin natin, eh. Dapat, Mm. tignan natin ano ba talaga yung kailangan ng mga eskuwela natin. Kasi sa ngayon marami pa tayong mga concerns dun sa very basic na Mm. mga kailangan natin sa eskuwela. Even yung Mm. 10,000 na, school counselor associate natin, Mm. nakukulangan pa po kami dito. Mm. Kaya Mm. nire-raise din po natin ito sa ating pamahalaan na, Mm. mas lalo pang damihan 'no, yung bilang ng ating mga guidance counselor, guidance Mm. associate at, turuan din yung ating mga Mm. teachers, i-train kung papaano ba talaga 'no, yung mga pag-handle dun sa mga cases of bullying at iba pa, para ma-empower din po kami. Teacher Ruby, salamat na marami ma'am ha, sa oras na ibigay nyo at ang inyong pananaw sa mga issues na yan. Thank you ma'am. Salamat, magandang hapon po ulit. Salamat. National Chairperson si Teacher Ruby Bernal.